Bago natin simulan ang ating video, nais ko munang magbigay ng taos-pusong pasasalamat sa inyong walang sawang pagsuporta at pagmamahal sa ating YouTube channel. Ang inyong patuloy na pagtangkilik at tiwala ay nagiging inspirasyon para sa amin upang patuloy na maghatid ng mga dekalidad na content. Salamat sa pagiging bahagi ng ating journey, at dahil sa inyo, patuloy tayong magtatagumpay. Bahagya siyang huminga bago magpatuloy, mas maingat ang tono. Kaya kung hindi gumagalaw ang kalaban, huwag din tayong kikilos ng padalos-dalos. Sa paligid nila, may ilang nakapansin ng isang nakakabahalang detalye. Ang mga damit ng mga halimaw ay kahawig ng suot ng mga katutubo ng abis, isang malinaw na palatandaan na maaaring sila'y mga dating residente na tuluyang nilamon at binago ng lugar na ito. Ang mga halimaw ay nakatayo lamang, tahimik na nakatitig sa kanilang kinaroroonan, parang may hinihintay. Bigla, nagliyab ang mga halimaw sa harapan nina Yujan at Xiaofeng. Napaatras ang dalawa sa gulat, ang liwanag ng apoy ay sumabog sa loob ng makapal na hamog. Nakakainis. Senggal ni Yeling, mahigpit na kinukuyom ang kamao. May humaharang sa mana flow ko, hindi ko magamit ang kapangyarihan ko. Sa gitna ng kaguluhan, itinuon ni Yushan ang tingin sa malayong abot tanaw. Ang kanyang ekspresyon ay naging seryoso. May paparating, mariin niyang babala. Habang patuloy na kumakalat ang fog sa paligid, lalong lumalabo ang tanawin. At sa loob ng lumalalim na hamog, sunod-sunod na sumusugod ang mga halimaw, pinipilit ang grupo na lumaban habang unti-unting nilalamon ng abis ang kanilang posisyon. Narinig ni Yujan ang halimaw na tinalo niya na may sinabi, at hindi niya mapigil ang maguluhan. Bahagyang napalapit ang kanyang ulo, nagtanong sa sarili. Talaga bang nagsalita iyon? Muling lumingon ang halimaw, at mabagal ngunit malinaw nitong sinabi. Faded one. Ilang saglit lang, inulit nito ang parehong parirala. Napakunot ang noo ni Yujan, tumingin siya sa halimaw at mariing nagtanong. Ang bagay na ito, ano ba ang sinabi nito? Lumaki ang kanyang mga mata sa narinig, hindi niya inaasahan na kakopyahin ng halimaw ang kanyang mga salita. Ang simpleng boses na iyon, paulit-ulit na ginagaya ang kanyang tono, ay nagdulot ng kakaibang kirot sa kanyang pakiramdam. Ngunit bago pa man siya makapag-isip ng maayos, isang pag-atake ang tumama. Dahil sa takot na naramdaman niya mula sa halimaw, winasak niya ang natitirang bahagi ng katawan nito. Ang halimaw ay nagkalat, naglaho sa lupa sa isang iglap. Lumapit ang kanyang subordinate, nag-aalangan ngunit nagtanong. Ano ang ibig sabihin ng faded? Lumingon si Yujan, ang matay kumikislap sa kaba at ang pawis ay bahagyang tumutulo sa kanyang noo. Hindi niya matanggap ang sitwasyon, ngunit wala siyang ibang paraan. Ilang saglit lang, nagsimulan na ring ulitin ng ibang halimaw ang parehong parirala ng una. Faded one, faded one. At sa sandaling iyon, isang kakaibang enerhiya ang biglang nag-ipon sa gitna ng horde. Ang hangin ay napuno ng kakaibang presensya, malakas, mabigat, at nakakapangilabot. Biglang, mula sa gitna ng nag-ipong lakas, isang mas malaking halimaw ang lumitaw, higit pa sa lahat ng kanilang nakaharap. Ang lahat ng nakatingin ay bahagyang napahinto sa galaw, ang kanilang mga mata ay nakatuon sa bagong nilalang, na parang sentro ng isang lumalalang bangungot. Napagtanto ni Ye Qing sa gitna ng lumalaking kaguluhan na may kumokontrol sa mga degenerates mula sa likod ng fog. Ang kanyang titig ay malamig, seryoso, at walang kahit anong bahid ng emosyon, isang silent warning sa anumang nakatayo sa kanyang harapan. Biglang sumigaw ang malaking halimaw, isang matinis at nakakatakot na sigaw na para bang nag-uutos sa mga mas maliliit na halimaw. Patuloy ang dambuhalang nilalang sa pagbibigay ng mga utos, at ang mga mas maliliit na halimaw ay sunod-sunod na sumusulong, tila musika sa bawat galaw ng leader nila. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bahagyang ngiti ang lumitaw sa labi ni Ye Qing. Para sa mga nilalang sa antas na ito, hindi ko na kailangan pang mag-berserk, wika niya, tahimik ngunit puno ng kumpiyansa. Agad siyang tumakbo patungo sa mga halimaw, dala
Ang kanyang dalawang espada. Ang bawat galaw ay mabilis at tuloy-tuloy. Ang mga halimaw na nadadaanan niya ay agad niyang inaatake, hindi na hinihintay pang sumugod sa kanya. Ngunit habang tumatama ang kanyang mga atake, napansin niyang hindi namamatay ang mga halimaw sa bawat tama. Ang mga katawan ay nagkakabutas-butas, ngunit nananatiling buhay. Lumapit si Novelas sa kanya, kalmado ngunit malinaw ang paliwanag. Ang undead ay hindi tunay na makakaapekto sa ganitong uri ng basura. Ang mga ito ay mga nakakatakot na nilalang na nagpapatuloy sa kanilang buhay, gamit ang mana. Instingtibo nilang kinakain ang mana ng mga advancer, at ito ang nagiging sariling lakas nila. Sa gitna ng chaos, lumutang sa isip ni Yeching ang kaalaman, hindi basta-basta matatanggal ang mga halimaw na ito. Kailangan ng diskarte, hindi lamang lakas. Napagtanto ni Yeching ang kahulugan ng natanggap niyang impormasyon, kung mas marami ang mana ng isang advancer, mas masarap sila sa mga undead. Mabilis niyang sinuri ang kanyang grupo. Napansin niya na sa kanila, si Yeling lamang ang aktibong gumagamit ng mana. Bumaling siya sa kaibigan, tinataas ang tinig at sumigaw. Huwag mong gamitin iyon. Ngunit kahit sinubukan ni Yeling ang mana convergence, nang subukan niyang itigil ito, wala na siyang kontrol. Ang mana sa loob niya ay nagsimulang damaloy at lumakas, parang buhay na iwinawagayway ang kapangyarihan, at dahan-dahang tumungo sa mga halimaw sa paligid. Biglang napuno ang paligid ng apoy, hindi ng ordinaryong apoy, kundi ng mana-infused flames, na bumalot sa katawan ni Yeling. Ang kanyang sigaw ng tulong ay umalingaw sa gitna ng kaguluhan, ngunit hindi niya magawang kontrolin ang sarili niyang kapangyarihan. Sa parehong oras, ang mana na lumalabas sa katawan ni Yeling ay dumadaloy diretso sa bibig ng boss ng mga halimaw, pinapalakas ang dambuhalang nilalang at nagbibigay ng kakaibang lakas. Agad na naunawaan ni Yeching ang pinagmulan ng mana. Tumigil siya sandali, iniisip ang pinakamahusay na diskarte, bago inutusan ang lahat ng mas maliliit na halimaw na pumunta patungo kay Yeling, upang makakuha ng sapat na mana at lalo pang mapalakas ang boss ng horde. Ang lahat ng ito ay naganap sa ilang saglit lamang, ngunit bawat galaw ay nagdala ng tensyon, isang malupit na laro ng kapangyarihan at panganib kung saan ang bawat desisyon ay maaaring magtakda ng buhay o kamatayan. Nagsimulang sumugod ang mga maliliit na halimaw patungo kay Yeling, sunod sa utos ng kanilang boss. Ang bawat hakbang nila ay mabilis, instingtibo, at puno ng panganib, tila bawat galaw ay naglalayong sipsipin ang mana na dumadaloy mula sa kanya. Agad na kumilos si Liu Xingran. Gamit ang kanyang kapangyarihan sa yelo, mabilis niyang pina-freeze ang kamay ni Yeling, pinipigilan siyang gumamit ng bagong kakayahan. Hindi lang iyon, mabilis din siyang nagbuo ng isang ice apparatus, isang matibay na harang na inilagay sa harap ng paparating na halimaw. Huminto sandali, lumapit kay Yeling at malinaw na ipinaliwanag. Hindi ito spell para makapinsala, wika niya. Para lang tulungan kang kumalma. Ngunit sumigaw si Yeling, halatang nababahala. Baka ako rin ang maging target kung gagawin iyon. Ngumiti si Liu Xingran, kalmado at kumpiyansa. Ayos lang iyon. Habang ang mga halimaw sa harapan nila ay sinusubukang umakyat sa ice barrier, nagmistulang alon ng panganib ang bawat galaw, isang laro ng tensyon kung saan bawat sandali ay maaaring magdala ng pinsala, ngunit bawat hakbang ay may posibilidad ding magbigay ng kaluwagan kay Yeling. Sa ibabaw ng yelo at hamog ng abis, malinaw na ang diskarte at timing ay kasing halaga ng lakas, at si Liu Xingran ay tila perpektong nakahawak sa parehong elemento. Mahigpit na hinawakan ni Liu Xingran ang kanyang espada at mabilis na bumuo. Ng Ice Shield, pinapakawala ang kanyang kapangyarihan. Mataas at matibay ang harang na ito, at sabay niyang sinabi. Ang mga knight ay nilalayong protektahan ang backline at maging target ng kalaban. Ngunit tuloy-tuloy ang mga halimaw na umaakyat sa yelo na iniharang niya. Isa-isa silang nagsisugod, walang takot, patungo sa direksyon ng grupo. Agad namang naglabas si Liu Xingran ng malakas na nagyayelong enerhiya,
handa sa pag-atake ng bawat halimaw na nakalusot sa kanyang ice barrier. Sa pamamagitan ng kanyang kalasag, mabilis niyang pinatigil ang lahat ng umatake na nakalusot, sabay na nag-iwas sa mga sumunod pang halimaw na patuloy na lumalapit. Biglang may malaking pagsabog sa tabi niya, isang nagliliyab na tunog na nakakuha ng mas maraming atensyon mula sa mga halimaw. Humarap siya sa direksyon ng nanggagaling na panganib at malamig na sinabi. Wala itong katapusan, muli silang nabubuhay. Sa kabilang banda, naghanda si Yeling. Sumigaw siya, umatras kayo mula sa direksyon ng mga halimaw. Sa parehong oras, nagpakawala siya ng infernal flames mula sa kanyang mga kamay, nagliliyab na apoy na mabilis na kumalat sa paligid. Ngumiti si Liu Xingran, malinaw na naiintindihan ang galaw ng kakampi. Simula noon, nagsimula na si Yeling, ang Fire Mage, sa kanyang serye ng spells. Sa bawat hakbang at paggalaw ng kanyang mga kamay, ang infernal flames ay sumiklab at sinunog ang lahat ng halimaw sa paligid, isang nakakabinging apoy na nagpapakita ng tunay na kapangyarihan ng isang mage sa gitna ng abyss. Napuno ng apoy ang paligid ni Liu Xingran at Yeling, isang nagliliyab na impyerno dulot ng hellfire na pinakawalan ni Yeling. Ang liwanag at init nito ay nagmistulang pader ng apoy, sumasayaw sa hamog ng abyss at pumupuno sa bawat puwang ng digmaan. Magkatalikod silang dalawa, si Liu Xingran at Yeling, sangga sa likod ng bawat isa, handang harapin ang bawat halimaw na sumusugod. Ang bawat galaw ay sabay na depensa at opensa, isang tahimik na koordinasyon na puno ng tensyon at peligro. Ngunit sa kabila ng apoy at init, patuloy pa rin ang pagsulong ng mga halimaw. Kahit sinusunog at nasusunog, ang kanilang mga katawan ay bumangon muli, walang takot, at tila mas lalo pang tumitindi sa bawat suntok ng apoy. Sa gitna ng naglalagablab na arena, malinaw na ang labanan ay hindi simpleng puwersa ng kapangyarihan, kundi isang laro ng taktika, disiplina, at walang katapusang panganib. Hindi umatras si Liu Xingran sa kabila ng pagbaha ng mga halimaw na umaatake sa kanila. Sumigaw siya, malinaw ang boses, lumapit kayo sa akin, parang hamon sa sinumang may lakas ng loob na subukang lumapit. Naakit ang mga halimaw at walang pag-aalinlangan na sumugod sa kanila. Ngunit sa isang iglap, isang gravity vortex ang sumulpot, dumakip sa isa sa mga halimaw at iniangat ito sa hangin. Nangilabot at lumaki ang mga mata ni Liu Xingran sa gulat sa nangyari. Napalingon siya at Yeling sa direksyon ng pinagmula ng puwersang iyon, parehong bahagyang nagulat at humanga. Sa pamamagitan ng gravitational vortex, hinayla ng misteryosong puwersa ang mga halimaw palayo sa kanila. Walang aninag ng kahinaan sa kanyang kilos, malinaw na sinasabi, hindi niya hahayaan na makalapit ang mga halimaw. Ibigay niyo ito sa akin, mariing utos ni Yetching kay Liu Xingran at Yeling, habang matalim ang titig sa mga halimaw na nagbabantay sa paligid. Sinubukang tumakas ng mga halimaw nang maramdaman ang kanyang presensya, ngunit isa-isang hinayla sila pabalik gamit ang gravity vortex. Parang laro ng kapalaran, bawat pagkilos niya ay tumpak at walang sayang. Pinisil niya ang isa sa mga halimaw gamit ang gravity vortex, lumabas ang dila nito, kumalat ang dugo sa katawan. Sa isang iglap ng kalupitan, nilamon ng kanyang void ang halimaw, na nag-iwan ng katahimikan at takot sa mga natitirang nilalang. Matapos iyon, itinapon niya ang katawan ng halimaw sa gilid, ang anyo nito ay ganap na nagbago, tila naipit sa sarili nitong kalupitan, ngunit kahit ganoon, patuloy pa rin itong nagre-regenerate, parang walang katapusang bangis ang umiiral sa loob nito.